This is another DIY series. Sobrang solid kasi medyo madali tignan nung pinapanood ko yung ginagawa ng iba sa YouTube. Pero mahirap pala siya gawin, lalo na pag first time mo at wala kang masyadong alam sa kotse. Ayan, bumili tayo sa Shopee ng radiator. Yung pinakamadaming sold, yung binilan ko syempre. And binasa ko din yung mga feedback. Ito rin yung nirecommend sa akin ng mekaniko ko na si Franz David Medina. Shoutout nga pala. Isa sa una kong consultant and very approachable na mechanic at isa sa mga Corolla expert natin dito sa Cavite. Siya yung nagpatahimik ng makina natin at nagayos ng RPM and speedometer. Madami kang matututunan sa kanya at budget friendly din maningil. Sobrang solid. Isa pa sa sinabi niya na need natin palitan yung rod fan kasi mahina talaga. And nabili naman natin yung rod fan kay Sir Jeff Mampusti, isa rin sa kilalang legit supplier ng mga Corolla boys. Then bumili din ako sa Shopee nung rubber bushing para sa ilalim ng radiator at saka radiator ear naman para sa ibabaw. Importante yun para di masyadong maapektuhan ng vibration yung radiator at para walang direct na contact yung chassis sa radiator. Yun ang luma. Ito yung papalit natin. Ano ang tabad na ito? Natanggal ko na yung rod fan sa ilalim. Inangat ko lang siya, tapos tinama ko yung wiring based sa color coding. Then napansin ko na yung hangin niya sa harap mo lumalabas, no? Imbis na pahigop. Dapat siya pahigop eh. Higupin niya yung hangin galing sa may radiator, pero nangyari pabuga siya. So, ibig sabihin, tama nga yung sinabi sa akin ng mekaniko na aux pan na talaga yung nakakabit sa may radiator fan. Tapos binaliktad lang yung polarity para maging pahigop. This time, tinry na natin yung bagong rod fan o surplus na rod fan na nabili natin kay Sir Jeff. And ayan siya. Talagang malakas siya. Kasi yung sarili niya halos nililipad siya eh. Tapos yung hangin niya tama na, wala sa harapan kundi nasa likod. Doon na siya bumubuga ng hangin and tama rin yung wiring niyan, tama yung color coding, tama yung polarity. So masasabi kong rod fan talaga to. Ewan ko na talaga kung mag-overheat pa tong sasakyan. Solid na solid ng rod fan. And since gabi na rin, bukas na natin to itutuloy. Dadalhin natin sa shop yung rod fan and radiator. So pakabit natin, papa-welding. Ayun siya si Project Big Body. So swerte natin. Dito lang sa tapat ng subdivision meron tayong nakitang welding shop yung gumagawa ng mga grills, hagdan. So yun, dinala ko lang dun yung radiator tsaka yung rod fan kasi yung butas ng radiator hindi tugma dun sa may rod fan na ikakabit natin, yung high speed rod fan. Pinabrakita natin gamit na tayo. Pinilagyan ng pwedeng butasan. Galing dito, lipat dito. Ito, okay na. Yun, sakto. Tornilyo na lang, no? Tornilyo. Yan, nag-improvise lang tayo ng funnel natin. Kasi nga, alisin natin yung coolant dito sa may lumang radiator. Kasi sayang naman kung itatapon natin, di ba? Ililipat din naman natin yan sa may bagong nating radiator. Gagamitin din natin. So dito may mga natapon siya, pero okay lang yan. At least may nakuha pa rin tayo, may naipon pa rin tayo. At least 2 liter pa yung halos na naipon ko dyan. And magagamit ko pa rin yun sa may bagong radiator. Siguro add na lang ako ng panibagong, bibili na lang ako ng bagong coolant
Tapos ihalo na lang natin dyan. Pinilter ko rin pala yan. Bali, sinala ko siya gamit yung yung cotton na tela tsaka sponge para kahit pa paano naalis yung yung mga dumi. Since natanggal na natin yung coolant sa may radiator, susunod natin gawin, tatanggalin natin yan. Yung mga reserva, mga hose, galing sa may makina, sa may radiator, galing sa radiator sa may ilalim papunta sa may makina. Kailangan muna natin maalis yan. Tapos, saka natin maaalis ngayon yung mismo radiator na luma. Kung di ako nagkakamali, ito pa yung sinaunang radiator o yung stock na radiator na nakabit yan simula pa noong 1994. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo na radiator bushing or lower radiator bushing tawagin, na nabili ko sa Shopee, nasa worth 150 pesos. Hindi ko alam kung tatagal siya, no? Pero at least kahit papaano napalitan natin yung luma. Kasi yung luma natin, durug-durug na talaga, as in, sobrang tigas na nga, oh. Grabe. Tapos ito pa yung isa, wala na. Grabe. Ito naman yung luma at saka bago nating radiator ear. Yan yung kinakabit sa ibabaw, tapos tinutornilyo. Bali, yung ginawa ko lang, binalik ko na lahat. Yung hose, yung pipings, yung reserva, battery, pati yung wiring na rad fan. Hindi ko lang na-videoan yung pagbabalik ko ng coolant kasi nga nalobot na yung GoPro, hindi ko naman napansin. So tingin ko yun muna para sa vlog natin. And na-update ko na lang ulit kayo para sa susunod natin gagawin sa ating project car. Bago pala sa channel ko, ako nga pala si Mon. Samahan mo ako na maraming matutunan habang binubuo natin itong project car natin. And kung gusto mo yung video natin today, please like. Kung may natutunan ka, please like. And then kung gusto mo na updated ka sa mga susunod natin gagawin, subscribe to our channel and hit the notification bell. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!